araw at ito po ang ating panibagong update. Update po patungkol sa magaganap na prayer rally ng Hakbang ng Maisog dito sa Dumaguete. At pinasara na nga umano temporarily mga kababayan po natin itong Freedom Park ng Dumaguete na nasa harap po ng Provincial Capitol. Yan umano ay utos ng gobernador at may mga pulis na rin umano na nakabarikada. Ang pinagtataka lamang ng mga organizer at ilan sa kababayan po natin na nandun na mismo sa lugar kung saan dapat gaganapin itong Hakbang ng Maisog Rally, abay sa umaga pagdating nila wala pa, nagulat na lang sila bago magtanghali ay may nakapaskil na umano na temporary close at under rehabilitation itong Freedom Park. Abay bawal na rin umano pumasok ang kahit sino dito sa loob. Kaya nga naman kahit pa umano may mga ganitong klaseng kadramahan para maharang po itong Hakbang ng Maisog Prayer Rally, abay nanindigan itong si dating Pangulong Digong na tuloy po ang magaganap na Hakbang ng Maisog Prayer Rally. Paano? Yan siguro yung ating dapat pakabangan, pero pakinggan po natin ang mga kwento kasi nandun mismo sa ground itong si Doc Loren Badoy. Jing, no, as of 10 a.m. this morning, the provincial government has ordered the provincial PNP and directorate to barricade yung Freedom Park. Ang ibig sabihin nun, ayaw ni bawal pumasok ang kahit na sino dyan sa ironically named Freedom Park. No? So itong Marcos administration na to, napaka-seryoso na mga violations niya, no, sa Bill of Rights, no? Pinakamataas na mga karapatan natin yan. So anyway, our group will file a TRO in court also today. Pero tuloy. So maganda po yan dahil magpapile pa rin sila ng TRO dahil sa ginawa nga nitong LGU ng Dumaguete. Lalong-lalo na itong si Mayor Remolyo umano, mga kababayan. Kilala pala ito ni dating Secretary Paras. At itong si Doc Loren Badoy at itong mayor na umano diyan sa Dumaguete ay kilalang mabait pala ito, mga kababayan, at suportado rin itong si dating Pangulong Digong at sabi nga dito, mga kababayan, ay binigyan niya agad ng permiso itong Hakbang ng Maisog Prayer Rally dahil wala naman siyang problema dito sa Hakbang ng Maisog Prayer Rally at kilala niya na naman na ang isa po sa talagang magsasalita dito ay ang dating Pangulo. Ngunit na-impluwensyahan nga umano. Ang tanong, sino po ang nakapag-impluwensya at nanakot dito kay Mayor, bakit biglang binawi? So siguro, isa lang po yung ating iniisip, mga kababayan po natin, kung sino talaga ang may plano at takot na marinig itong Hakbang ng Maisog. Ang rally. So, ibig sabihin, Ma'am Lorraine, before ang reaction ni Attorney Jing Paras, former Congressman Jing Paras, there are now physical barricades being put up by the PNP in a public place, in a Freedom Park? As ordered by the provincial governor. Ma'am, hold your line and we will take the reaction ng taga dyan mismo na naging kongresista, taga-representa ng boses ng mamamayan sa area ng Negros Oriental. Attorney Jing Paras, did you see the physical situation right now as reported by Ma'am Lorraine? At ano po ang inyong gustong ipabatid? Well, I am surprised of that development kasi po I had a chance to speak with my good friend Mayor Ipe Remulyo last night. Kasi po I really want to hear from the horse's mouth what really happened, no? Bakit kinan sila? And in fact, the good mayor denied that he ever canceled the rally. On the contrary, it was daw the organizer. Originally, there was an applicant by the name of Samson who himself initiated the cancellation. Then kasi itong Samson at saka a certain Glenn Badoy or Glenn Badon, sorry Glenn Badon, hindi naman sila authorized ng anong tawag nito, ng real organizer. Okay. So, according to the mayor, he did not receive any application. On the contrary, instead of an application, it was a request to the city police to
to have policemen be the security of the rally. Pero nagsumulat daw yung police sa kanya, chief of police, na kulang sila ng enough policemen to provide the security. Tapos pumunta yata yung organizer, certain Pinpin, and sabi daw na hindi sila nag-apply, but sabi daw ni Pinpin na hindi na bali, sir, kung walang police, we will just take the risk. So sabi ni Mayor, mahirap yan. You better give us a letter of waiver kasi mahirap ako mananagot niyan kung may mangyari dyan sa rally. But anyway, sabi daw ni Pinpin na nakahanap na sila ng private place. Okay. But it turned out later na napayagan daw ng Freedom Park sa Pantawan, but hindi naman pinursue. So Attorney yun Jing, po ang nangyari. So excuse that me, is from the mouth Attorney of the Jing, mayor. excuse me, may Kung may clarify tayo. particular I-clarify muna namin ni Ma'am Lorraine. Number one, the mayor was telling us through you na there was no formal official permit application but rather letter of coordination sa police ng mga Yes. supposedly rally organizer. That's exactly what he told me. Oh. And he was waiting daw for that letter. Pero sabi ko nga sa kanya, pare, di ba hindi naman kailangan ng permit yung Freedom park dyan sa Dumaguete City? Sabi niya, hindi naman. Pero hindi naman sila nag-apply kasi sabi nila, lilipat na sila sa isang private place. Okay. So yun ang huli naming exchange of work. Sorry, Jing. Sige ma'am, your interaction and update. I know that Mayor Ipe Remolyo is really mabait yan, but I'm sorry to tell you that he's lying. Okay? And Okay. he comes on air. He comes here on air. We're inviting him. He can come here and clarify clearly, kung ano Yes. yung So ang maganda dito kay Doc Loren, talagang diretsahan po ito kapag sumupalpal at tinawag po na sinungaling itong si Mayor Remolyo at napag-alaman po ng ilan sa mga organizer at mga kababayan po natin na itong anak pala ni Mayor Remolyo, abay, tauhan pala ni Romualdez. So talagang may koneksyon at talagang alam na alam po natin kung ano po ang kanilang plano para maharang po itong magaganap pa lang na maisog pre-rally dyan sa Davao. Pero alam naman po natin mga kababayan na nandyan na nga po itong si dating Pangulong Digong at ayon sa kanya, kahit anong mangyari, hindi na siya papayag na makansila pa ba ang itong hakbang ng maisog pre-rally. So tuloy na umano, naku po, talagang lumabas na talaga ang tunay na tapang ni Digong mga kababayan. niya. Because bakit tayo aabot sa TRO, kung nagsasabi siya ng totoo? So, anong informasyon pa ninyo, Ma'am Lorraine? And by the way, Ma'am Lorraine, Yusik Jing Paras, we will try to connect kay Mayor Remolyo kahit phone patch so that he can be interviewed live on air and then marinig din niya ang tamang pagtingin bilang local chief executive kung paano sumunod sa batas at paano ginagarantiya ang mga karapatan sa ilalim ng batas ng mamamayan. Ma'am Lorraine, you're saying na nagsisinungaling itong si Mayor Remolyo as you were gathering information and facts from the ground. Why? Yeah, well, bakit tayo abot sa TRO, Bakit tayo abot? So, Eric, when we invite Mayor Remolyo, okay, let's give him the benefit of the doubt now, but certainly he's not the first politician to ever lie, Yeah, of Especially course. what happened to us, This Bongbong Marcos is a freaking liar, diba? So, Kaya na nga po galit na po si Doc Loren, mga kababayan po natin. At sigurado sasabog na naman ito at magsasalita na naman ito nang hindi na naman masisikmura. ano ba tayo, right? So, anyway, let's invite him and together with Mayor Remolyo, so it's not his word against anybody else's. Let's get an organizer, of which I am Sige, we will try. with, Yeah, we will So, Actually, if I may, Yeah, sige. Yes. Go ahead po, Yusik Jing, go ahead po. after I spoke with him, yes. in fact, I have spoken to some of our friends, mga kasama natin sa grupo, kasi I wanted really to clarify directly from organizer because a certain Pinpin, a name by the name of Pinpin, yun daw ang pumunta sa kanya at nakausap niya. So I wanted to speak with that. And I remember that Pinpin is the assistant of Imasco. Is this Pinpin Libres? Si Pinpin Libres na taga Davao? Pinpin daw eh. So I tried to get in touch. Hindi ko na sila nakausap. Then I spoke with Dan Chang, yung isang blogger. Sabi niya, sir, okay na. It seems I was able to confirm daw with somebody representing the organizer na lumipat na daw ang maisog
sa Freedom Park, which is right in front of the provincial capital. So hindi na lang ako nag-insist pa na makipag-usap sa organizer. So I put it as a gospel truth na doon na tayo mag-rally ng maisog. Yusik Jing Paras, there is a report now currently by Ma'am Lorraine Badoy that there is an order apparently from the Office of the Governor ordering the PNP Provincial Director to put up barricades, physical barricades at the Freedom Park. Is this true? Again, ma'am, i-clarify lang natin kasi ikaw nandyan. Yes. Yes, kasi if it's incongruous kung pinayagan tayo na mag-rally sa Freedom Park, which is within the jurisdiction of the governor, bakit naman nila parang doble kara yan. Kung Tama. pinayagan tayo pero ibabarricade, hindi makapasok ang mga rallies, parang hindi magandang tingnan niya. Tama si Lorraine na talagang niluloko tayo nitong mga government officials na to. Correct. So, yan po ha mga kababayan po natin. Malinaw po na pinapaikot-ikot lang po tayo at kanya-kanya sila palusot at pagsisinungaling. For example, ang sinasabi ni Mayor na wala naman daw umano nag-file o nag-submit sa kanya nitong permit, which is malinaw na nakita po natin ang dokumento na nilalahad po na pinapayagan na magkaroon ng pre-rally diyan sa Pantawan. Ngunit pinabaklas nga dahil pinapakansela niya itong kanyang permiso na binigay. Samantala, pumayag naman siya na sa Freedom Park, pero lalagyan naman po ng barricade at ngayong araw nga, ngayong umaga ay nilagyan daw umano nitong temporarily close itong Freedom Park at may nakasulat na under rehabilitation. So mga loko-loko talaga ito mga kababayan po natin, yung mga namamahalang LGU ngayon diyan sa Dumaguete. Actually hindi rin sila hindi lang sila kasi itong mga ito alam po natin na takot po na sa itaas, which is Malacanang po ang posibleng nag-utos nito dahil ang tinitingnan po natin baka kagaya din ng nangyari sa Bustos sa Bulacan na sadyang pinatahimik at mismo ang Malacanang po ang tumawag. So palagay ko ito opinion ko lang, hindi ko sinasabing confirm, kundi posibleng sila rin po yung mga nasa mataas na opisyal ang kumausap sa local LGU nitong Dumaguete para harangin itong hakbang ng maisog. Pero dahil andyan na si Tatay Digong at marami na yung nag-flight papunta dyan, ito tuloy umano itong mangyayaring hakbang ng maisog dyan sa Dumaguete.